OFW na ako noon pero nakabakasyon ako. Pag nakabakasyon ka kasi susulitin mo, puyat araw-araw kung kaya mo. One time madaling araw, gising pa kami ni mama, may kumatok. Sabi ko, hala madaling araw na, sino naman yung bisita nyo? Pagbukas ko, may buntis, kapitbahay namin, namumukaan ko. Sabi ko sa kanya, ay ate, ano po yun? Sabi niya, ay magandang gabi, nandyan ba si mama mo? Sabi ko, ma, hinahanap ka, bisita mo. Pagkakita sa kanya ni mama na buntis, sabi niya, ay halika, mahamog, pasok ka dito. Sabi ni ating buntis, ay wag na te, may sasabihin lang naman ako sa'yo. E di tiningnan ako ngayon ni mama, senyales na wag nang makimarites at pumasok na. At dahil chismosa ako, nagtago lang ako sa likod ng pinto para makinig sa kanila. Sabi ni ating buntis, ate, manghihingi sana ako ng tulong. May pera ka po ba? Manganganak na po kasi ako, pantaksi ko sana. Eh di nagulat ngayon si mama, sabi niya, ha? Eh manganganak ka tapos wala kang pera? Nasaan ba ang asawa mo? Pati pantaksi wala? Eh paano yan? Magpapa-ospital ka. Sabi ni ate, saka ko na lang po problemahin yon. Ngayon po kasi masakit na yung tiyan ko, kaya pantaksi po muna yung iisipin ko. Eh dinahabag naman ako. Eh kaya lang dakilang chismosa lang naman ako, kaya bawal din akong kumilos ng masama sa kinatatayuan ko. Eh dinabagabag naman ang konsensya ni mama. Mabait talaga yun si mama, sa akin lang talaga mapanakit yun. Si mama ngayon kumuha ng pera, inabot sa kanya, sabi niya, o ayan, dinagdagan ko na. Humanap ka ng magbabantay at makakasama mo ha, para hindi ka mag-isa. Eto naman si ating kapitbahay, syempre tuwang-tuwa, sabi niya. Ate, salamat po ha. Sige po, ako'y mauuna na. Masakit na rin po kasi yung tiyan ko. Mahirap na, baka dito ko pa mailuwal itong anak ko. Pag alis ni ate, pumasok na rin si mama, tapos sabi ko, kawawa naman si ate, no? Sabi ni mama, ba't nakikinig ka? Mimosang marites ka talaga. Minsan hindi ko rin talaga alam kung kanino ka nagmana. Sabi ko naman, we, di nga. Talaga ba? Sabay ilag syempre. Alam ko na yan si mama. Mabilis pa sa alas 4 yung mga bigwas niya. O so di ayun na nga, tuloy lang ang buhay. Pero makalipas ang 2 linggo, bumalik ulit si ate sa bahay. Eto nga at kumakatok na naman ng madaling araw. Ewan ko ba kung bakit ganung oras palagi yung pinipili. O syempre pinandilatan na naman ako ni Mudra para umalis na at wag makinig sa usapan nila. Kaya dun sa likod ng pinto na naman ang tambay ng dakilang chismosa. Sabi ni ating kapitbahay kay mama, ate, baka pwedeng humingi ng tulong sa'yo, pampuhunan. Gusto ko sanang magtayo ng maliit na business para sa mga bata, baka kaya mong gawa ng paraan. Ako ngayong dakilang chismosa lang na nakikinig sa likod ng pintuan, kinukutuban. Hindi ko rin naman kasi nahaplos yung tiyan ni ate nung nakaraan. Mahirap din naman kasi na tinulungan ka na, inaabuso mo pa si Mudra. Dahil kung sakaling mahuli siya ni Mudra, buntis o hindi, sigurado mangungusuan siya. Hindi ko na narinig yung usapan nila, wala na, naiwan na ako dung tulala. Pagpasok ni Mudra, sabi ko, ano nangyari, tinulungan mo ba? Sabi niya, chismosa ka talaga, pero oo, tinulungan ko para sa mga bata. Sabi ko, teka, asan ba yung asawa niya? Bakit naman kailangang ibang tao ang mamroblema para sa kanya at sa mga anak niya? Sabi ni Mudra, tinanong ko rin Sabi niya, patay na raw yung asawa niya, matagal na siyang byuda. Paano siya nabuntis? Alangan naman nakatalisod ng talong, pipino o patola. Sabi ni mama, bayaan mo na ngayon si ate, ang importante nakatulong tayo sa kapwa. Ayun naman yung eksaktong dating ni Papa ngayon galing sa labas. Nagkatinginan kami ngayon ni Mudra. Sabi ni Mudra sa kanya, saan ka galing? Madaling araw na. Sabi naman ni Papa, di ba birthday ni paring invited tayong dalawa, hindi ka naman sumama. Sabi ni Mama, sigurado bang sa birthday ka pumunta? Hindi dyan sa unang bahay sa kanto, sa kaliwa? Sabi ko naman, pa, yung alam kong bunso mo, yung kapatid ko na mahigit 30 na. Kung sakali mang meron kaming kapatid, tatanggapin naman namin kahit maliit pa. Sabi ni Papa, kayong mag-ina wala na naman kayong ibang nakita ha? Kung ano-anong pinagbibibintang ninyo pagkama lang kayo may mga tama. Feeling ko kulang lang kayo sa kape, puro kayo may mga sapi, pati ako dinadamay nyo pa. Ipagtitimpla ko na lang kayong dalawa para hanggang bukas hindi nyo ako ginagambala. Baliktad din kasi yung epekto ng kape sa inyo Pag kulang inaatake ng insomnia, ang sakit nyo sa ulo, mga tamang hinala.